Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 41, lumipas ang 2 taon at nandun pa rin si Joseph sa kulungan. Parang ang tagal, no? Yung tipong naghihintay ka ng breakthrough, pero wala pa rin. Pero dito magsisimula ang biglang pagbabago. Isang gabi na naginip ang Pharaoh. Nakita niya ang 7 matatabang baka na umahon mula sa ilog, tapos may 7 payat at pangit na baka na sumunod at kinain nila yung matatabang baka. Pero kahit kinain na nanatiling payat yung mga ito, nakakagulat talaga. Nagising siya, tapos nakatulog ulit at nanaginip ulit. Ngayon naman, 7 magagandang uhay ng trigo, tapos may 7 tuyot at manipis na uhay na tumubo at nilamon din nila yung magaganda. Pagkagising niya, sobrang disturbed siya. Tinawag niya lahat ng magicians at wise men ng Egypt pero walang makapagpaliwanag. Parang may problema pero walang makasagot. At dito naalala ng cupbearer si Joseph. Sabi niya, may kilala ako sa kulungan na marunong mag-interpret ng panaginip. Parang biglang click. After 2 years, agad pinatawag si Joseph. Inalis siya sa kulungan, pinabihis, inayos. Parang biglang from prisoner to presentable. Dinala siya sa harap ng Pharaoh. Sabi ng Pharaoh, narinig ko na kaya mong mag-interpret ng panaginip. Pero ang sagot ni Joseph, hindi ako. Ang Diyos ang magbibigay ng sagot. Ang ganda ng humility niya. Ikinwento ng Pharaoh ang panaginip niya. At sinabi ni Joseph, pareho lang ang meaning ng 2 panaginip. Confirmation na siguradong mangyayari. Sabi niya, may darating na 7 taon ng kasaganaan sa Egypt. Sobrang daming ani. Pero susunod ang 7 taon na matinding tagutom, nakakain sa lahat ng kasaganaan. Parang sinasabi niya, prepare now kasi darating ang crisis. Nagbigay pa si Joseph ng advice. Magtalaga ng taong mamamahala, mag-ipon ng pagkain sa panahon ng kasaganaan para may reserba sa panahon ng tagutom. Nagustuhan ito ng Pharaoh at ng kanyang mga opisyal. Sabi niya, may makikita ba tayong katulad nito na may espiritu ng Diyos? At doon mismo, ginawa niyang second in command si Joseph, parang prime minister ng buong Egypt. Isipin mo yun, from kulungan to pinakamataas na posisyon, second lang sa Pharaoh. Biglang turnaround. Binigyan siya ng bagong pangalan ng asawa si Asenath at ng authority. Lahat ng tao susunod sa kanya. Parang full trust. Nagsimula ang 7 taon ng kasaganaan at ginawa ni Joseph ang plano. Nag-ipon siya ng sobrang daming pagkain, parang buhangin sa dami. Nagkaroon siya ng 2 anak, si Manasseh, ibig sabihin pinakalimot ng Diyos ang aking paghihirap, at si Ephraim, pinagpala ako ng Diyos sa gitna ng aking paghihirap. Ang ganda, hindi niya nakalimutan ang pinanggalingan niya. Pagkatapos ng 7 taon, dumating ang tagutom. Hindi lang sa Egypt, kundi sa ibang lugar din. Pero sa Egypt, may pagkain dahil sa paghahanda ni Joseph. Kaya ang mga tao pumupunta kay Joseph para bumili ng pagkain. At pati ibang bansa pumunta rin sa Egypt dahil doon lang may supply. Ang lalim ng lesson dito. Minsan, ang delay sa buhay, yung 2 taon na parang walang nangyayari, yun pala ang preparation para sa biglang promotion. At isa pa, yung gift mo, kahit maliit o parang hindi napapansin ngayon, yun pala ang magbubukas ng pinto sa tamang panahon. Interesting din yung panaginip na dati parang pinagtatawanan si Joseph. Ngayon siya na ang nagbibigay kahulugan sa panaginip ng hari. Dahan-dahan lang kasi ang Diyos hindi nagmamadali. Pero kapag dumating ang timing niya, mabilis at klaro. At minsan, yung kulungan mo ngayon, yun pala ang daan papunta sa palasyo. Genesis chapter 42. Dito na nagsisimula ang matinding reunion, pero hindi pa nila alam. Dahil sa tagutom, sinabi ni Jacob sa mga anak niya, bakit nakatingin lang kayo sa isa't isa? May pagkain sa Egypt, bumaba kayo at bumili. Parang sinasabi niya, kilos na, huwag puro hintay. Kaya pumunta ang 10 kapatid ni Joseph, pero hindi isinama si Benjamin. Natatakot si Jacob, baka may mangyaring masama, kasi siya na lang ang natitirang anak ni Rachel. Pagdating nila sa Egypt, humarap sila kay Joseph, pero hindi nila siya nakilala. Si Joseph naman, nakilala agad sila. Isipin mo yun. After many years, kaharap mo yung mga taong nanakit sa'yo. At dito, hindi agad nagpakilala si Joseph. Kinausap niya sila ng parang estranghero at medyo harsh. Sabi niya, mga espiya kayo. Parang sinusubok niya sila. Sumagot sila, hindi po isa kaming pamilya. 12 kaming magkakapatid. Yung bunso nasa ama namin at yung isa, wala na. Yung wala na tinutukoy nila, si Joseph yun. Mas lalong pinrest ni Joseph ang sitwasyon. Sabi niya, para mapatunayan ninyo na hindi kayo espiya, iwan ninyo ang isa sa inyo dito at bumalik kayo dala ang bunso ninyo.
Ikinulong niya silang lahat ng 3 araw, parang pinatikim niya sa kanila yung pakiramdam ng pagiging helpless. Pagkatapos ng 3 araw, binago niya ng konti ang plano. Sabi niya, isa lang ang maiiwan, tapos kayo umuwi na at dalhin ang bunso ninyo pagbalik. Habang nag-uusap ang magkakapatid, hindi nila alam na naintindihan sila ni Joseph. Sabi nila sa isa't isa, pinaparusahan tayo dahil sa ginawa natin kay Joseph noon. Nakita natin ang paghihirap niya, pero hindi tayo nakinig. Grabe, no? Lumabas ang konsensya nila after many years. Sumagot si Reuben, sinabi ko na sa inyo na huwag sakta ng bata, pero hindi ninyo ako pinakinggan. Ngayon, nararamdaman nila ang consequence. Habang naririnig ito ni Joseph, umalis siya sandali at umiyak. Hindi niya napigilan. Parang halo, sakit, awa at pagmamahal. Pagbalik niya, pinili niya si Simeon na iwan bilang bilanggo. Tapos pinuno niya ng pagkain ng mga sako ng mga kapatid niya at lihim niyang ibinalik ang pera nila sa loob ng sako. Parang blessing, pero may halong test. Pag-uwi nila, habang binubuksan ang sako, nakita nila ang pera. Natakot sila. Sabi nila, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? Parang hindi nila maintindihan kung blessing ba ito o problema. Pagdating nila kay Jacob, kinwento nila lahat, yung akusasyon, yung kondisyon, at na si Simeon ay naiwan. Nang marinig ni Jacob, lalo siyang nalungkot. Sabi niya, nawala na si Joseph. Ngayon si Simeon naman, at kukunin pa ninyo si Benjamin. Parang pakiramdam niya, sunod-sunod ang pagkawala. Si Reuben, sinubukang kumbinsihin siya. Sabi niya, ibigay mo si Benjamin sa akin, pananagutan ko siya. Pero tumanggi si Jacob. Sabi niya, hindi siya sasama. Kung may mangyari sa kanya, mamamatay ako sa lungkot. Ang lalim ng chapter na ito. Minsan, ang mga bagay na ginawa natin noon, kahit matagal na, bumabalik sa konsensya natin. Hindi dahil gusto tayong parusahan, kundi para ituwid tayo. At si Joseph, makikita mo, hindi siya naghihiganti agad. Sinusubok niya ang puso ng mga kapatid niya. Parang gusto niyang malaman, nagbago na ba kayo? Interesting din yung pera na ibinalik sa kanila. Parang simbolo na hindi lang pagkain ang ibinibigay ni Joseph, kundi grace. Pero hindi pa nila ito naiintindihan. At si Jacob, makikita mo ang takot ng isang ama na ayaw nang mawalan pa. Dahan-dahan lang, kasi minsan ang proseso ng healing at reconciliation hindi instant. Dumadaan muna sa testing, sa pagharap sa nakaraan bago dumating ang tunay na pag-aayos. At kahit hindi pa nila alam, papunta na sila sa moment na magbabago ng lahat.